Hoy, Joy! Kato na imong saan nga baylan ko nimo sa imong utang nga 5K. Rat ko ha, kanid kay na karon. Hi, your personal loan of 10,000 pesos is due in 7 days. Joy, follow up ko sa imong bayad nga 15K. Kung di ka makabayad karong Sabado, ipapulista ka, bantay ka. Saan man ako ni pagbayad akong mga utang? Hi Joy, I'm Ariel Max Kabigting from Asagana Ventures based in Pasig City. We're looking for investors who can earn up to 40,000 pesos to 80,000 pesos a month from investing in our company. Are you interested? 40,000 to 80,000? Bilang ko makabayad, Ani. Makaginan sa budget ko! I'm interested. How can I apply? Wow! Nice! Oh! Kani! Legit! Kay nice certificate! Hello, Hi, sir? Ma'am Joy. 5,000 lang investment nyo. Kita kayo ng 8,000 to 10,000 in 1 week. Di ba malaki siya? Minsan, mas mataas at sigurado hindi po kayo magsisisi, Ma'am Joy. Talaga, sir? Pero legit po ba talaga? Yes, Ma'am. Nakita nyo naman yung certificate namin, Ma'am, di ba? At ang daming natulungan nito, Ma'am. Gaya ko. Dati, baon ako sa utang. Pero ngayon, Ma'am, maayos ang buhay ko. Kayo po ba, Ma'am? Matanong ko lang, baon din kayo ba sa utang? Oo nga, sir eh. Kailangan ko talaga ng extra income. Yan bang concern mo, Ma'am Joy? Huwag kayong mag-alala, Ma'am. Tutulungan namin kayo. Sobrang dali lang po nito. Invest lang po kayo ng minimum na 5,000. Tapos kikita po kayo ng 30% in a week. Wow, talaga ba? Paano ko kikita ng mas malaki? Di ba sabi niyo, sir, from 5K magiging 10K? Pwedeng 100% ng kita nyo kung makaka-recruit kayo. At sigurado naman ako, Ma'am, na meron kayong friends na nangangailangan din ng pera. At pwede nyong matulungan. Oo, madami akong kakilala. Sige. Mag-i-invest kami. Hoy, Jaime! Kumusta? Hoy, Day! Lagi, Day. Hoy, Day! Mangutang ko 50K, Day. Promise, Day. Promise. Bayaran ta ka. Sure na, Jud na. Sure, Jud. Promise. Saman? Sige, Day. Basta ibalik lang dayon, ha? Hoy, Day! Salamat, Day. Love you, Day. Sent na po, Sir Ariel. 50K po ang initial investment ko para mas malaki ang kita. Ano po ang next step? Grabe no, nakakaawa si Joy. Imagine yung stress niya. Sunod-sunod na utang, walang malinaw na solusyon, tapos may biglang mag-aalok ng opportunity para magkapera. Nangutang pa siya sa kaibigan niya. Instant kita, mabilis na balik, at may success stories pa kuno. Pero ito ang tanong, bakit siya naloko? Simple lang,
na-exploit ng scammer ang kanyang emosyon at desperasyon. Alam nilang kapag ang isang tao ay gipit, mas madali siyang naniniwala, ginamit nila ang pangarap at pangangailangan ni Joy. At dahil may mga picture ng pera, kotse at bahay, mas lumakas ang loob niyang maniwala. Pero ang totoo, isa lang itong peking kwento para maengganyo siya na maglabas ng pera. Hindi lang si Joy ang naloloko ng ganitong paraan. Libo-libong Pilipino ang nahuhulog sa pyramid schemes taon-taon. Kaya paano natin maiwasan ang ganitong panloloko? Ito ang ilang mahalagang cybersmart tips. Una, kapag may nag-alok sa'yo ng investment na sobrang taas ng kita pero maliit ang kapital, magduda ka na kaagad. Yung mga normal na investments tulad ng stocks at negosyo, tumataas at bumababa ang kita. Pero kapag sinasabing guaranteed o sigurado ang tinatawag na return on investment or ROI, let's say sa isang linggo, scam yan. Pangalawa, huwag agad maniwala kahit may certificate o kahit mukhang lehitimo ang negosyo. I-check mo sa SEC o sa Securities and Exchange Commission kung rehistrado ba sila. At kung may lisensya sila na mag-alok ng investment. Maraming scammers ang magpapakita ng peking registration para lang makuha ang tiwala mo. Pangatlo, sa isang legit na negosyo, kumikita ka sa produkto o serbisyo na binibenta mo. Pero sa pyramid scam, hindi sa produkto nang gagaling ang pera kundi sa pag-recruit ng bagong miyembro. Kapag mas malaki ang kita sa pagre-recruit kesa sa actual na produkto, scam yan. Pang-apat, huwag basta-basta magpapadala ng pera sa hindi mo pa nakikita o nakikilala ng personal. Kapag hinihingi agad ang investment fee lalo na bago ka makakuha ng detalyadong impormasyon, scam yan. Ang legit na negosyo ay may malinaw na kontrata, business model at due diligence process bago ka pa maglabas ng pera. And lastly, mag-consult ka sa mga mas nakakaalam. Kung may offer sa iyo na parang ang ganda pero hindi mo sigurado, magtanong ka sa isang financial expert, accountant o kahit sa SEC mismo. Mas mabuti na yung sigurado kesa magsisi ka sa huli. Sa panahon ngayon, maraming scammers na nagtatago sa likod ng magagandang pangako. Pero tandaan, walang madaling pera. Ang totoong yaman ay nanggagaling sa sipag, tiyaga at tamang desisyon. Kaya maging matalino, huwag magpaloko. Mula sa PLDT at Smart, laging tandaan, always stay safe, stay smart, be cyber smart.